auto-register as an OFW. Kamusta ako nga pala si Olga Video? Nung ganap na tayong OFW at nabisahan na tayo ng kumpanya dito sa bansang sa gitnang silangan. Dahil iba yung pathways yun, hindi ako din makahandle sa TOEA. So, required ko mag-register sa OWA or magparehistro sa Embahada ng Pilipinas para makilala tayong as an OFW. Dahil rekta tayo sa employer at hindi na tayo dumaan sa BOE, kailangan pa rin natin magparehistro para kilalanin tayong gobyerno bilang isang lehitimong OFW. So, usually, ang ruta ng mga Pinoy bago magparehistro sa OWA or sa ating embahada, magpaparehistro lang sila pagka uuwi muna. Kasi ang required na OFW para makabalik ka sa workstation mo sa OFW ay yung isang OEC. So, hindi ka makakuha ng OEC kung hindi ka register sa OWA. Dapat uuwi ako. So, after a year, makakauwi ako ng Pilipinas. Ang nangyari, nag-register ako sa OWA dahil nauwi ako, kumuha ako ng OEC. But by the time na uuwi na ako, ang sabi sa akin ng aking employer, kakansilin na ako pag umuwi ako. So, hindi ako pumayag. So, na-update yung uwi ko kasi hindi pa ako ready kasi parang first year ko pa lang sa pagiging OFW. Siyempre, ikaw, parang nag-iinit ka pa lang. So, hindi pa ako nag-ano kasi nga, nagkaroon ako ng difficulties yung company namin, nawa ako ng project, pinag-faction kami, and during that time yan, sabi ko, uwi ako. So, ayun, nag-rehistro ako ng so, paano nga ba magpa-rehistro sa ating embahada as an OFW? So, depende po sa country na pinuntahan. So, mag-discover yung Pinoy na hindi na nagaan ng PPA, nagpo-postanding, papapasama ka na sa tapos siyempre kakapagkakapasok ng bansa. So, depende sa bansa na tinitirahan mo ngayon. Nakakuha ka ng work. Ito, Middle East, or minsan Australia, minsan sa Canada, minsan sa New Zealand. Depende sa sa bansa mo. So, dito sa gitna silangan, especially dito sa Dubai, dala ka ng employment certificate or contract mo, verify mo sa kanila. And tapos magbabayad ka ng fees. So, hindi ko na masyado matanda yun. So, pero pag pumunta ka doon, nakikita mo yung requirements, pwede mo i-check through internet yung requirements back or back. So, una mag-check ka ng requirements sa internet. Tapos pumunta ka doon sa embassy, sa embahada ng Pilipinas, kung saan bansa ka man doon. Then, pilapan mo lang yung mga requirements doon. Basa mo yung mga kaukulang requirement and magbayad ka. So, after noon, pag na-register ka na, congratulations. Isa ka nang ganap na OFW. Ba't ko nga pala ito sinishare? Kailangan parehistro bilang OFW kahit hindi ka pa uuwi kasi may mga benefits po dito. So, i-share ko na lang po sa X-Vlogs natin yung mga benepisyo na pagiging member ng OWA or sa kanang ganap na OFW. So, kasi yung mga Pinoy, pag nakahanap ng trabaho, wala na yung pakialam. Ano na lang yan, trabaho na lang din, nagpaparehistro na lang pagka uuwi na lang. So, ganun yung mga diskarte. Isa din ako dun sa mga time na bago ako. And yung iba hindi rin nagre-renew lang pagka uuwi. So, yun, mga 5 years nang ginawa, tsaka lang magre-renew. Ako, I see to it na lagay active yung membership ko sa OWA. Kasi, para alam ng gobyerno natin na nagtatrabaho sa ibang bansa. So, ayun, isang bahagi ng kaalaman para sa ating mga OFW.
kung trip mo itong mga ganitong usapin, please join link ko po. Discarding ko rin. Put the link below. And, so, kalaban kasi natin dito yung hindi tayo nag-register sa embassy. So, hindi natin alam yung mga hidden benefits po. So, ayun po, pagpalang araw po sa inyo lahat. Kalas.